Nakakabahala na ang mga tumataas na bilang na nadadiagnose ng sakit na diabetes. At upang pag-usapan at alamin natin kung ano nga ba ang sakit na ito, kasama natin ngayon dito sa PTV News Center si Dr. Dennis de Guzman, Internal Medicine Presidential Assistant of Philippine Medical Association. Dr., magandang umaga po sa inyo. Good morning. Sir, marami pong nakakarinig dito sa may sakit na diabetes pero hindi po namin alam o karamihan ay hindi nakakaalam kung ano nga po ba ito. Ang diabetes ay hango, yung word na yan. Mellitus is a Latin word na sweetened or honeycomb. So, yan ay isang abnormalidad ng pagtaas ng sukal sa dugo ng isang tao. Sir, ilang klase po ba ang diabetes? Bali, dalawang klase yan. Isa yung type 1 at type 2. Ang pagkakaiba nito, yung isa, insulin-dependent, na usually nakikita natin sa mga bata. At yung namang type 2, yan ay usually sa matatanda. As I've said, yung type 1, yan insulin-dependent kasi pinanganak sila, nasira ang pancreatic cells o the immune system, at kaya nangangailangan sila throughout their life ng insulin. Whereas itong type 2 na nag-develop sa adult ay usually sa gamot, inumpisa namin, then afterwards, kung hindi talaga kaya, saka nag-i-insulin. Doc, ito po bang type 1 at type 2 diabetes, may magkaiba ang kanilang simptomas? Alos pareho lang yan. Kaya lang mas nadidevelop yung isa ng mas bata na talagang ihi ng ihi. Usually, ang cardinal classical symptoms ng diabetes ay tatlo. Bali, ihi ng ihi, usually sa gabi, nakakailang beses o sa araw, but usually noticeable sa gabi. Ang isang tao ay wala inom, kasi nga ihi ng ihi, laging uhaw. At ang isa pa ay ang matakaw. Pero ngayon, napalitan na yung matakaw ng yung unexplained weight loss. Usually, namamayat na hindi ma-explika. So, pag nagsama-sama yung tatlong yun, ihi ng ihi, laging uhaw. At pagkatapos namamayat, mag-iisip tayo na isang tao ay may diabetes. Doc, karaniwan sa mga Pilipino, hindi naman nagpapa-check up kung walang nararamdamang karamdaman or sakit. Pero dito po ba sa general check-up makikita na kagad kung may diabetic ang isang tao? Pag nalaman natin at tinanong natin yung tatlong classical symptoms na yan sa isang pasyente, at least more or less magkakameron tayo ng idea na meron to. So, matitiyak natin yan sa pamamagitan ng paggawa ng laboratorio. So, kinukuha natin ng blood sugar. Dapat hindi sa normal fasting, hindi dapat lalampas ng 100 miligramo. Okay? Tapos sa blood test, kukunan ulit. Pag ganun po ulit, most likely, ang taong ito ay may diabetes. Pag talagang manatiling mataas ang sugar, plus the fact na meron pang simptomas na itong sinabi kong tatlong to. Doc, ito po bang sakit na ito ay namamana or nadidevelop? Yes, napakagandang tanong yan. Itong sakit ng diabetes ay pwedeng mamana kung ang iyong magulang ay o kaya ninuno ay may diabetes. So, ito'y pwedeng mamana through genetic transmission. Pero ngayon, hindi lang yung genetic. Pwede ito ring sa lifestyle ng tao. Siya ay laging upo-upo lang, so, at laging kain ng kain, at may mga bisyo pa. So, ito'y nade-develop lalo pag ang isang tao ay mataba. So, hindi lang ito galing sa genetic. Ngayon ay talagang true lifestyle ay nangyayari na ito at nagkakameron ng isang tao through lifestyle or bad habits. Yes, Doc, may mga usap-usapan na naririnig ako tungkol sa sakit na ito na may mga sintomas na gaya ng kapag nilalanggam ang ihi, may sakit na diabetes at kapag mahilig sa sugar, mas malaki ang tsansa na tamaan ng ganitong sakit. Gaano po katotoo ito? Pag nilalanggam ang ihi, most likely talaga namang, most likely, may maraming sugar ka sa ihi kasi hindi aawas sa iyong ihi yun kung hindi marami ka sa katawan. Parang timbayan, aawas din yung So, ganun din. Pag mataas ang sugar sa iyong dugo, naturalmente, pag sinala yan, hindi lahat masasala ng kidneys yan, lalabas yan sa ihi. Paglabas niyan, may maraming asukat at ganun pa, lalanggamin yun. So, Doc, ito po bang sintomas o yung
itong sakit na ito ay anong edad kadalasang lumalabas? Ito po ba ay lumalabas lamang kapag binata na o ang isang tao o maging sa mga bata? Yung type 1, usually sa mga, makikita natin yon sa mga bata pa, 3 4. Pero itong mga type 2 na hindi insulin dependent or usually adult onset, ayan ay nakikita natin as early as 20s, nagkakamero na. Kaya nga ito dumadami sa ating, dito sa atin sa Pilipinas dahil ang dami mga bata ngayon na matataba na, puro computer games, walang laro, at puro ang kain ay mga junk foods o puro lang mga mantika. Kaya ito ay nade-develop kahit wala ang parents nila na diabetes. So Doctor, sa mga nakalipas na taon po ba dito sa may Pilipinas, yung kaso ng mga nagkakasakit nito, tumataas po ba? Yeah, tumaas na. Noong 2010, we got more or less 3.5 million afflicted with diabetes. At sabi nga sa latest data, isang tao kada 10 seconds nagkakaroon ng diabetes dito sa atin sa Pilipinas. Kasi nga, tayo mga Pilipino ay mahilig sa kanin. Lagi ng kanin. Kahit konti lang ang pang-ulam, kahit toyo lang, basta may kanin, pwede na sa atin at isang bandihadong at tapos hindi naman nag-exercise, puro lang nasa computer o kaya nasa upuan o kaya nasa tindahan, nagtitinda. So most likely itong taong ito, because of ganun ang lifestyle, magde-develop siya ng diabetes. Yes, Doc, hindi naman lahat ng tao ay nakakalam sa may sintomas ng sakit na ito. Bilang karaniwang tao na walang information about itong sakit na ito na diabetes, paano ko po malalaman? May self-medication po ba or sariling check-up sa sarili kung paano ko malalaman na maaring meron na ako nito? Ganito yun. Hindi pwede mag-self-medicate o basta may simptomas ka ng ganito, ay ikaw ay inom na ng gamot. I said, dapat unang-una, pag ikaw ay nakaramdam nga ng ihi, laging uhaw, tapos ikaw ay laging matakaw, at may pamamayat na hindi mo ma-explika. So most likely pumunta ka na sa doktor. Kasi kami, doktor, kahit sinabi mo sa amin yan, hindi pa namin bibigyan ng gamot, not unless ma-prove namin through laboratory test. So punta sila sa mga hospital o kaya klinika, at yung mga doktor niya na magsasabi kung sila may diabetes o wala. Doctor, good morning po. Persilin Pelago po ito. Sir, nabanggit nyo kanina doon sa mga matatabang bata. Posible ba na ma-diagnose ang isang batang payat na mayroong diabetes? Yes. As I've said, not necessarily. This can be genetic disposition. Or yung talagang ipinanganak na ang kanyang pancreatic cells ay sira o due to immune system na sira. So, hindi hindi nakikita to sa matabang tao lang, kundi sa mga bata rin na sinilang na talagang may depekto sa kanilang pancreas. Doctor, nabanggit niyo din po na kaya mataas o tumataas itong bilang ng diabetes dito sa bansa dahil ang mga Pinoy naman ay sadya talagang mahilig sa kanin. Yes. With that, sir, meron kayong recommendation alternative for this sa kanin na hilig naman talaga ng mga Pinoy? Ang dapat talaga natin balance diet. Hindi yung napakaraming kanin tapos wala naman pang ulam. Hindi ka nag-blame kasi we're in a developing country. But sana balance, mas maraming protina. Pero marami naman tayo pwedeng pagkunan ng protina, mga gulay. Kung wala naman tayong, kahit isang tambak na gulay, ang gawin natin, ang kanin ay isang tasa lamang. So hindi yung isang bandihadong kanin tapos walang gulay o walang ulam. So kung hindi makabili, meron naman tayong replacement for protein, that is through gulay. At kung maaari, magkameron naman tayo ng karne once or twice a week, plus yung fats din, para balance talaga. At ating muscle, kasi kung puro kanin lang, hindi ma-develop ng gusto ang muscle. So, doctor, correct me if I'm wrong, pero itong diabetes, pag tumatagal, posible kang maputulan ng paa or binti or hindi gumagaling ang iyong mga sugat. Kung dun sa ating mga kababayan na medyo nakakaramdam ng mga sintomas na nabanggit ninyo kanina, ano kaya yung mga preventive measures na dapat nilang gawin para hindi sila humantong sa ganong kalalang sitwasyon? Yung nabanggit mo ang mga paa o kaya minsan nangingimay na o yan yung mga late manifestation na yan ng diabetes. Matagal na silang may diabetes. Ang diabetes kasi, para hindi mo maramdaman yan o kaya ma-lessen ng complication, ay dapat laging control ang sugar.
So, unang-una, tapos pag nakaranas ka ng, ikaw sabi ko nga, yung 3 simptomas nito, magpatingin ka na agad sa doktor, huwag mong baliwalain. Kasi pag nagkameron na ito ng laging mataas, magkakameron ng komplikasyon. Ang komplikasyon nito ang nakakamatay usually. Usually sa puso, sa mata, hindi nakakakita. At yung mga paang yan ay nabubulok kahit walang sugat. So, huwag na nating intayin nun. Ang ingimay, yung mga late na yan na meron na matagal na diabetes na hindi nakokontrol. So, as much as possible, lagi kayo may konsultasyon sa doktor at lagi iinom ng gamot. At pag sinabi ng doktor, bumalik kayo. And is the lifestyle modification. Kahit meron kang gamot na iniinom, pero nandiyan naman, kain ka rin ng kain, walang exercise, tapos paupo-upo ka lang, walang kwenta yung gamot o walang kwenta yung gamutan. Kaya it has to go hand in hand with lifestyle modification, with exercise. I mean, walang smoking kasi smoking talagang very bad for diabetes. And then lahat ng dietary, sinabi ng doktor mo, susundin at sa pag-inom ng gamot. At dapat nasa oras, lagi. Yes, Doc, mayroon akong alam na kaso ng dati kong classmate. Siya ay isang, nabanggit nyo kasi kanina na kailangan ng ehersisyo ng mga tao para maiwasan ito. Pero siya ay isang athlete. Athlete po siya at talagang everyday meron siyang routine ng exercise. Pero ganun pa man, dahil sa sakit na ito, naputulan po siya ng paa. Ito po ba severe na level na ng sakit na ito at talagang kahit anong gamot wala nang paraan? May paraan naman kasi bago maputulan ng tao ng isang paa, matagal long-standing disease na itong diabetes, hindi niya pinapansin. Hindi porke athlete ka, hindi ka magkakameron ng diabetes. As I've said, pwede makuha mo to sa iyong family, sa disposition. So, pag nakaramdam ka ng mga sintomas na 3 yun, ihinang-ihi, laging uhaw, mamayat, o kaya itong matakaw, check na agad sa doktor. Huwag mo nang antayin na magkameron ka kung kailan may komplikasyon sa kagagamutin. Nagagamot, pero mahirap. I mean, para maiwasan natin na komplikasyon at the early stage, maggamot na tayo ng diabetes. At unang-una talaga is lifestyle modification. Ang ating laging emphasize before anything else is always the lifestyle modification, eating habits, and exercise, then followed by medications. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na sana makatulong lahat ng impormasyon sa mga nakapanood ng balitaan ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Dr. Dennis De Guzman. Salamat din po.